over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Purihin ang salita ng Panginoon at tayo ho ay manalangin. Naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito na matuto kami sa iyong mga salita. Inyo po kaming bigyan ng karunungan at pangunawa, gayon din na lalo ka naming makilala, Panginoon, bilang aming pastol na siyang nangangalaga sa aming kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ay pagpapatuloy ng akin naibahagi last Thursday, at ito ho ay ikalawang bahagi. Nung last Thursday ho ay ating pinag-aralan ng verses 1 and 2, at ngayon naman tutuloy natin ng verse number 3. Ngunit maganda ho na atin muling balikan ang mga napag-aralan. Ito ho ay sulat o awit na isinulat ni David na siyang nagpapahayag ng kanyang pagkilala at relasyon sa atin hong Panginoon, na siya'y nagbigay ng pahayag, "The Lord is my shepherd." Isa ho itong bold declaration sapagkat hindi niya lang pinakilala kung sino ang Diyos. Siya ho ay gumamit ng isang possessive pronoun na siyang nagpapakita na ang Diyos o ang Panginoon ang kanyang pastol. Ito ho ay hindi lamang basta pagkilala, kundi kapahayagan ng kanyang malalim na relasyon sa atin hong Panginoon. There is a shepherd and sheep relationship. At kung atin hong makikita sa Biblia ho ay even sa New Testament, ang atin hong Panginoon, He is the sheep. Maliwanag ho yan sa maraming mga talata, like in John chapter 10, si Jesus nagpakilala, "I am the good shepherd." On 1 Peter chapter 5, the chief shepherd. On Hebrews chapter 13, the great shepherd of the sheep. So sa mga bagay ho na ito ay maliwanag kung sino ang atin hong pastol o ang tagapangalaga ng atin hong kaluluwa, at yan ay walang iba kundi ang atin hong Panginoon. At tayo ho naman bilang mga tupa, tayo ho ang tupa ho, yan yung mga niligtas ng ating Panginoon. Maliwanag sa John chapter 10, yung sumampalataya sa Panginoon, yan ang kanyang tupa. Yung nakikinig, yung nakikilala ng Diyos, yung sumusunod sa Kanya, yan ho ang katangian ng mga tupa ng Panginoon. Kaya bagamat ang Psalm 23 is a comforting chapter in the book of Psalm, hindi ho lahat ay makikinabang dito. Dahil tanging yung mga tupa lamang na nasa ilalim ng pangangalaga ng mabuting pastol ang siyang makikinabang sa pangangalaga ng pastol. Now, nakita ho natin na si David ho ay nagpahayag na sabi niya, "I shall not want." So ito ho'y nagpapakita na sa buhay ni David as the sheep, everything is being provided by his shepherd. At dahil ho dito ay nagpahayag siya, "Wala na akong ibang kailangan." Now, there are two things na ating nakita. Na una, all his needs are supplied by the Lord. Pangalawa, na dahil ang Panginoon ang kanyang kasapatan, wala na siyang ibang nais pa. Wala nang ibang hahanapin pa dahil ang kanyang pastol is uh, all-sufficient and all-satisfying na pastol. "He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters." So yan ho ang ginagawa. Dinadala siya sa luntian na damuhan.
kung saan siya makakakain at kung saan makapagpapahinga, at gayon din sa payapa na tubig kung saan siya makaiinom. And of course, sa atin hong mga mananampalataya, ginagawa pa rin ho ito ng Panginoon by leading us into a place kung saan ho everything na kanyang ipoprovide, kung saan tayo makapagpapahinga, and that is in the presence of our shepherd. Now, as we go to the third point, sabi sa verse number 3, He restoreth my soul. So this is the third thing na ginagawa ng shepherd, kanyang pinanunumbalik ang atin hong lakas, yung sigla, yung alab sa atin hong kaluluwa. Yan ang ikatlong ginagawa. Now, to restore means to turn back or to return. Now, pag sinabi ho nating restore, it has a sense na dating meron ka at ito'y nawala. Halimbawa, pag may mga files sa iyong computer na nawala, gumagawa ka ng paraan to restore it. It means to say na dati naroon sa iyan at ito'y nawala. At yan ho ay madalas na nangyayari ho sa atin na may mga bagay sa ating buhay. Example, yung atin hong lakas. Not every time we are strong. Halimbawa, yung lakas mo sa umagang ito, once na yan ay ginamit mo, mamaya lang, baka sa alas 5, mahina ka na. Nawawala ho yan. Kaya't kailangan na lagi tayong lumapit doon sa persona that restores, that provides spiritual refreshment sa ating buhay. At alam ni David yun, na tanging Panginoon lamang ang siyang nagpapanumbalik ng kanyang lakas at ng sigla ng kanyang buhay. Na sa panahon na siya ho ay mahina, pinalalakas siya ng Diyos. Sa panahon na siya ay nanglulupaypay, the Lord encourages him. At ganun din, even I believe sa panahon na tayo ho ay may kasalanan, kasama na rin ho dito na ang Panginoon, He restores the joy of our salvation. Alam ho natin that in the Bible, bagamat ang Kristiyano, we are eternally secured na hindi ho mawawala yung atin hong kaligtasan, we are secured, hindi ho ibig sabihin no na may karapatan ho tayong gumawa ng kasalanan. But even though we commit sin, alam ho natin na ang kaligtasan ay hindi mawawala. But the thing na siyang nawawala ay yung kagalakan ng kaligtasan. Yung ating fellowship sa Panginoon, kung saan, kung bakit si David ho ay nagpray on Psalm 51, to restore unto me the joy of thy salvation. Dahil yan ho yung nawawala, yung kagalakan. Kaya dito ho, we can see that in all aspect ng tupa, sa anuman hong kalagayan, tayo ho ay ang Diyos ang nagbibigay ng lakas, nagpapanumbalik ng sigla ng atin hong mga buhay. Kaya nga, sa panahon ho ng ganitong, sa ganitong kapanahunan, wala ho tayong ibang dapat takbuhan at lapitan kundi ang atin hong Panginoon. Gaya ho ng sabi dito sa Isaiah 40, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang Panginoon ang nagpapanumbalik ng lakas. Siya ho ang ating source ng strength. On Ephesians chapter 3 verse 17, let me just share this verse. Sabi dito, of verse 16, that He would grant you, according to the riches of His glory,
to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. So ito ho ay makikita natin na ang Panginoon is the one who grants us o yung nagkakaloob ng mga bagay na ito. And it is based on the riches of His glory. Kung atin hong pagbubulay-bulayan ito, gaano ho ba kayaman ang kaluwalhatian ng ating Panginoon? I believe it is immeasurable, it is inexhaustible na ganun ho kasagana ang yaman ng biyaya ng ating Panginoon. At diyan ho nakabase yung pagpapalakas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa atin hong inner man, sa ating pagkatao. And imagine ho ninyo if every time tayo ho ay lumalapit sa Panginoon, sabi sa Ephesians 6:10 na tayo ho ay magpalakas sa atin hong Panginoon, abay, just try to imagine how powerful, how strong ang magiging tayo ho dahil sa pagkilos ng atin hong Panginoon. And not only He restores us, fourthly, ang pastol ay nangunguna. Sabi sa verse 3, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Ang pastol ay gumagabay. Siya ang nangunguna at dinadala tayo sa landas ng katuwiran. Now, bakit ho mahalaga ito? Alam ho natin ang ating Panginoon, siya ho ang ating pastol at bilang mga tupa, ang tupa ho has no sense of direction. Madaling maligaw, madaling mapahamak kapag siya lamang ang nag-iisa. At alam din ho ni David ang bagay na yan, kaya naunawaan niya ng lalo yung pangangalaga at pangunguna ng ating Panginoon na ang Diyos ay hindi ho niya pababayaan ang kanyang tupa. Hindi niya lamang ito pakakainin at sasabihin niya, bahala na kayo kung saan kayo patutungo. Ang Panginoon ay nangunguna sa landas na nais niya na atin hong patunguhan. Kaya't kung mapapansin ho natin, kapag ang tupa ho, since sheep has no sense of direction, kapag yan ho ay pinabayaan mo, mapapariwara ang buhay niyan, mapapahamak yan. Alam ho natin what happened to us bilang mga makasalanan na Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray. Yan ang buhay natin. Tayo ay parang mga tupa na naligaw. Why? Because we have turned everyone to his own way. That's the problem. Alam ho ninyo, whenever tayong mga Kristiyano are left to ourselves, we become the leaders ng atin hong mga buhay. Yan yung mga kapanahunan na tayo ho ay naliligaw. Every time we insist our way, every time na nagiging self-willed tayo, na kung ano yung maisip mo, yun ang gagawin mo, hindi mo hinanap yung pangunguna ng Panginoon sa iyo, I'm telling you, we are walking in the path of unrighteousness sa landas ng kapahamakan. At tandaan ho ninyo sa mga tao on Proverbs 14 verse 12, merong daan na tila matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo nito ay daan ng kapahamakan. Minsan tayo ho ay nalilito. Minsan tayo ho ay naliligaw. At dahil ho yan sa ating hinayaan natin na ang isip at puso natin ang manguna, mag-lead ng direksyon sa atin hong buhay. And we need to be careful sa bagay ho na ito because, ang isang Kristiyano, hindi ho pwede na tayo ang leader ng ating buhay. Kung ikaw pa rin ang nangunguna sa buhay mo, mali ang buhay na yan. Meron tayong Diyos, meron tayong pastol na dapat siya ang atin hong gabay. At saan ho tayo dinadala?
sabi ng Bible, in the paths of righteousness. Tayo ay dinadala, pinangungunahan sa landas ng katuwiran. Napakaganda ho. Sapagkat ang Diyos hindi lang tayo pinapakain at binibigay yung mga physical, yung mga spiritual food and rest sa atin. He guides also His sheep into righteousness. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Kailanman ang Panginoon hindi tayo dadalhin sa maling buhay, sa masama at likong pamumuhay. Laging doon sa kanyang landas, sa katuwiran kung saan tayo iigi, saan tayo bubuti. And hindi ho ba ito comforting sa atin na kung tayo ho ay magpapasakop sa pangangalaga ng mabuting pastol, sigurado ho na kabutihan sa kabanalan at katuwiran tayo dadalihin ng ating Panginoon. Hindi ho ibig sabihin no na buhay na walang problema, kundi isang buhay na nasa katuwiran. And that is the life ng isang mananampalataya, that we always walk in the paths of righteousness. At paano ho ito ginagawa? Sa pamamagitan ho ng Biblia. Alam niyo ang Bible, that is the guide. Yan yung ating manual ng ating buhay. Kaya on the book of Proverbs 8:20, sabi ng Bible, I lead in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment. So ito ay maliwanag na of course, wisdom is the one speaking here, and we know where wisdom comes from. It comes from above, it comes from heaven, sa pamamagitan ho ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo, every time na tayo ho ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, tayo ho ay nagpapasakop at nakikinig sa pangunguna ng Diyos sa landas ng katuwiran. And this is another truth, that any path outside of the bounds of the Scripture ay hindi ho dapat nating tahakin yan. Dapat kung ano lamang ang nasa Biblia, yan yung kalooban ng Diyos, hanggang diyan lamang yung ating buhay. And I'm telling you, that is a perfect way. That is a life well-pleasing sa atin hong Panginoon. And what is the purpose of this? Sabi dito, for His name's sake. Para sa pangalan ng atin hong Panginoon. Alam ho ninyo, let us be comforted na lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos, it is for His own glory. Even sa atin hong salvation, pag binasa natin ng Ephesians 1, yung pagpili ng Ama, sa verse 7, ang pagtubos ng anak, sa verse 13, yung pag-seal, pag-indwell ng Holy Spirit, all of those things ay para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya't makikita ho natin that everything that God created is for His glory, for His name's sake, at maging sa atin ho, even yung paggabay, pangunguna ng Diyos in the paths of righteousness, that is for His name's sake. It is not for anumang merit sa atin, kundi upang ipakita muli yung kaluwalhatian ng kanyang biyaya. And isang bagay din ho na kapag tayo ho ay nasa landas ng katwiran, ay yan ho yung buhay na magbibigay din ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kaya wag ho tayo magmatigas. Wag nating ipilit na tayo ang leader ng ating buhay. It must be the great shepherd who should lead, and we are the ones to submit sa pangunguna
ng mabuting pastol. And fourthly, on fifth, verse number 4, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So ito ho ang sumunod na ginagawa ng pastol. Siya ho ay nagbibigay ng aliw. Verse number 4, si David ho, he did not dismiss the fact na even sa pangangalaga o sa pagsunod rather sa atin hong Panginoon, ang isang tao ho ay maari pa ring dumaan sa mga madidilim at mapapanganib na daan sa atin hong buhay. Yan ho yung sinasabi niya dito, the valley of the shadow of death. In fact, ito ho yung kaisa-isang uh, negative, let me use the term, negative uh, phrase or term na ginamit ni David on this book, o on this chapter. Dahil lahat very comforting, pero hindi niya inalis yung katotohanan na sa ating pagsunod sa Diyos, maaari tayong dumaan sa ganitong buhay. Now, ano ho ba yung valley of the shadow of death? Ito ho yung, this is in a figurative sense, it speaks of some kind of dark or fearful experience. Mga katakot-takot, mga madidilim na karanasan sa atin hong mga buhay. Or it could be the lowest point or the darkest point sa atin hong mga buhay. One of the most difficult life na atin hong mararanasan, mga nakakatakot, mga times of uncertainty, times of danger, or even pwede na nating idagdag yung mga karanasan, near-death experiences. Minsan ho, may mga times siguro pinapangarap nating huwag tayong dumaan sa ganitong mga pangyayari. Pero darating ho talaga ito na kung minsan lalakad tayo sa ganitong lambak. Alam niyo sa Bible, kapag nababanggit ang mountain, madalas, in a figurative sense, tumutukoy ito sa tugatog ng buhay. But when the Bible speaks about valley, ito naman yung mga low points in life na mga mahihirap na pangyayari. Daraan ho tayo dito. Hindi ho natin maiiwasan ito. Maaring may iba sa atin ngayon are going through the valley of the shadow of death, or maybe some are about to pass through this valley. Wag ho nating alisin, and it doesn't mean na dumaan tayo dito ang Diyos ay iniwan na tayo. Hindi ibig sabihin na siya'y pabaya na. Dahil sa verse 4, mapapansin ho ninyo na bagamat dumaan si David sa ganitong buhay, meron pa rin ho siyang kapanatagan. Meron siyang uh, assurance in his life na sabi niya, I will fear no evil, for thou art with me. What an assurance! Bagamat katakot-takot ito, but to David, hindi ako matatakot. Hindi dahil si David is a mighty man of valor, not because he is a strong warrior, not because he is powerful, but rather sabi niya dito, for thou art with me. Mapapansin ho ninyo that the reason why he is not afraid of the valley of the shadow of death, because the presence of the shepherd banishes all evil. Yan ang nag-aalis ng lahat ng takot. Yung mga times of uncertainties in our life na ang presensya ng pastol ang magbibigay ng tapang at ng peace of mind in us na kahit sa landas na ito madilim, walang kasiguraduhan,
okay pa rin ako. I am still secured because the Lord is my shepherd. He is with me. Yan ho ay isang kamangha-manghang pangako at katiyakan sa ating buhay. 'Di ba minsan kapag madilim, tayo ay nagmamadali, pinapaspasan mo yung lakad mo. Bakit? Kasi siguro natatakot ka, baka sa street na yan may nagtatagong masasamang loob. Pero dito hindi ho ginamit ni David, I will run through the valley of the shadow of death. Sabi dito, kahit ako'y lumakad, nagpapakita ho ito na si David he does not panic. Hindi ho siya natataranta. He can walk calmly, peacefully, sa pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay dahil ang Panginoon ang kanyang kasama. On Psalm chapter 3, isa ho sa mga mabibigat na panahon during the time of the rebellion of Absalom, it seems like everyone or most of the people turned their back from David. Even yung kanyang matagal na kasama sa kaharian, si Ahithophel, tinalikdan ho siya. Pero si David, sa kabila ng panganib na yan, sabi niya sa verse 6, I will not be afraid of 10,000s of people that have set themselves against me round about. Hindi ako matatakot dyan. 10,000 man ang nakapalibot sa akin. Why? Dahil sabi niya, but thou, O Lord, art a shield for me, the glory and the lifter up of mine head. Tandaan ho natin, even sa buhay ng matuwid, hindi ho mawawala ang panganib, ang mga kadiliman na ito, pero hindi tayo dapat mabalot ng takot dahil yung presensya ng atin hong pastol ay mag-aalis ng lahat ng takot. There was a story in 2 Kings chapter 6 kung saan I think it was Elisha na sila ho ay kasama niya yung kanyang alagad at yung kanyang alagad ay natakot dahil pagising nila napalibutan na sila ng mga kalaban. Napakaraming kalaban. Takot na takot yung kanyang alagad dahil ano nga namang magagawa nila? Kung libo-libo yung pumalibot, there is no chance of winning kung dadalawa lang sila. Pero nanalangin ho ang propeta, Panginoon, buksan po ninyo ang mata ng aking kasama. And when the Lord opened his eyes, nagulat ho yung lalaki dahil nakita niya there were chariots of fire na nakapalibot sa kanila. Hindi niya nakita iyon, but God was there protecting them. Kaya pala hindi sila masugod ng kaaway nila kahit lamang na yung kalaban because God was there to protect them. God sent the chariots of fire to guard them against their enemies. Alam ho ninyo, kung minsan hindi natin nakikita, ngunit hindi ibig sabihin na ang Diyos ay walang ginagawa. God is doing something. Ako'y naniniwala siguro maraming mga panahon na dapat tayo ay napahamak na. Dapat tayo ay nagupo na ng mga kalaban o ng masasama. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan. Siya'y nagkumilos upang tayo ay kanyang protektahan dahil ang ating Panginoon, His presence, ang atin hong, He is our shield, He is our protector. On Isaiah 43, verses 1 and 2, and Isaiah 41, gayon din ho ang sabi, 41:10 na lang ho babasahin ko, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee.
Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ito ho ay pangako. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. Bakit? Dahil ako'y kasama mo. Hindi ho pwede magsama ang takot at ang presensya ng Diyos. Kapag nariyan ang presensya ng Diyos, lahat ng takot mawawala. Gayun din naman, kung saan may takot, wala diyan ang presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi ho nagbibigay ng espiritu ng pagkatakot. Kaya ho, every time we fear, sabi ng Bible, what time I am afraid, I will trust in thee. So napansin ho ninyo, nandun ulit yung being afraid, yung fear, and also yung trust. Na kapag ang isa ho ay present, ang isa ay mawawala. Kaya pag tayo ay natatakot, sabi ng Bible, magtitiwala ako sa iyo upang yung lahat ng takot na yun ay maalis. That's why tama lamang ho that we always put our trust. Sa panahon ng uncertainty, sa panahon na wala tayong magagawa, God knows what to do. Alam niyo, ang kagandahan ho sa buhay Kristiyano, we do not need to know everything. Dahil hindi naman ho tayo omniscient. Limbawa, yung future, nobody knows the future but God. At salamat dahil I do not need to burden myself about tomorrow dahil ang Diyos ko ang may hawak ng aking kinabukasan. I do not need to bother myself thinking about next year because God holds it. And at ang kailangan ko lang gawin, magtiwala ako sa Panginoon. Umasa lamang ako sa Kanya. And even sa panahon ng panganib, I just need to put my trust and confidence in the presence ng aking pastol. At sabi sa huli, thy rod and thy staff, they comfort me. Now ano ho ito? Ito ho yung dalawang instrumento na mayroon ng shepherd. Ito ho ay dalawa ang gamit, ang rod, yan ho yung mahaba lamang, yan yung ginagamit bilang sandata laban sa mga mababangis na hayop na gustong saktan ang mga tupa, at ginagamit din ito bilang pagdisiplina sa mga tupa na matitigas ang ulo. At yung staff naman is used for guidance in walking the ship as the ship is prone to wander. So makikita natin na hindi lamang pagprotekta, maging ang paggabay at pangunguna. Kasi yung staff yan ho yung parang may kawit na ginagamit upang gabayan ang mga tupa sa paglalakad because madali ho silang maligaw. Minsan sa herd ng flock, meron talagang nalilihis. So ang gagawin ng shepherd doon, kakawitin niya yung naliligaw na tupa at ibabalik niya sa kawan o sa flock. So ito hong dalawang bagay na ito, sabi ni David, they comfort me. Imagine ho ninyo, ang disiplina ng Diyos kay David is a comfort. Minsan iniisip ng mga tao, ng mga Kristiyano, ang disiplina ng Diyos masama, mali, ang pagsaway, masama. Pero kay David, it comforts him. Why is that? Dahil tandaan ho natin, ang Panginoon, dinadala tayo sa landas ng katwiran. And every time we sin, yan ho ay buhay na patungo sa kapahamakan. At kung tayo man ay disiplinahin ng ating Panginoon, mga kapatid, kabutihan ho ng Diyos yan. Kung ang Diyos ay gumamit ng mga instrumento upang tayo ay sawayin sa ating kasalanan, that is kindness.
that is comfort to us, knowing that if we are being disciplined by God, it means to say that God is caring for us, that God loves us. Sabi ng Bible, for whom the Lord loveth, He chasteneth. And the very thought of discipline, the love and the care of the shepherd, it comforts him. Bay napakabuti ng ating Panginoon na, na lahat ho ng bagay, hindi lamang yung daily provision, even yung direction, even yung presence ng Panginoon, even the rod and His staff, it comforts him. Yan ho ang ginagawa ng atin hong pastol na mabuti. Kaya sa bagay ho na ito, tayo ho ba ay una tunay na tupa ng atin hong Panginoon? At kung tayo ay tupa, tayo ba ay nasa pangangalaga pa ng pastol? O baka tayo ay matagal nang naliligaw dahil mas pinili natin yung ating sariling daan? It's time for us na manumbalik, humingi ng habag sa Diyos, and to submit again to the care of the great shepherd of our soul. Ito ho yung buhay na puno ng kapayapaan, buhay na puno ng kasapatan, kagalakan, buhay na puno ng pag-asa, yung nasa ilalim ng presensya ng atin hong pastol. Kaya wag ho tayong lumayo. Huwag tayong magmatigas. Naalala nyo yung parable of the lost sheep? Umigi ba ang buhay ng lost sheep na yon? Hindi. Wala hong iigi pag malayo tayo sa Diyos. Pag matigas ang ulo mo, hindi ka iigi. Pag kalooban mo ang sinusunod mo, it will do you no good. Kailangan nasa kalooban lamang tayo ng ating pastol. Magpasakop tayo sa Kanya. Magpaaruga tayo sa Panginoon. And I'm telling you, that is the life na siyang puno ng kaayusan, katuwiran, peace of mind, and joy. Tayong lahat ay pumikit at tayo manalangin, and we'll continue verses 5 and 6 sa susunod. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na aming napag-aralan. Salamat na ikaw ang aming pastol, na kailanman hindi mo kami pinababayaan. Salamat dahil ito'y isang kaaliwan sa amin, that we do not need to guide, to lead ourselves on our own, dahil alam namin kung kami ang masusunod, Panginoon, masisira ang buhay namin. Salamat dahil ikaw ang nangunguna, ikaw ang nagpapanumbalik ng aming lakas. Salamat dahil even though we go through the valley of the shadow of death, hindi namin kailangan matakot dahil ikaw ay kasama namin. Patawad, Panginoon, kung sa mga panahon na kami ay natakot. Dalangin namin, O Diyos, na inyong pawiin ang lahat ng ito at magkaroon kami ng kapayapaan at katapangan because Thou art with me. Salamat, Panginoon, sa iyong pangangalaga, for your rod and for your staff that guides, corrects us sa amin hong mga buhay. Dalangin ko, Ama, lagi kaming magpasakop sa pangangalaga ninyo. Huwag po kaming magmatigas. Huwag kaming magrebelde sa iyo. Gawin namin ito, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Salamat to Diyos, and Lord, may you bless the church.
ang buong Grace Life, Panginoon. We pray na patuloy nyo kaming samahan, mamuhay kami sa pagsunod sa iyo. Kami ay mamuhay na banal. Ang mga kapastoran ay inyo pong ingatan at gabayan mula sa kasalanan at sa anumang tukso. Dalangin ko na kami magpatuloy na sumunod sa iyo, magpakatapat, at kami po ay gawin namin ang iyong kalooban. Bless niyo ang aming pastor, kayo pong gumabay sa kanya, ingatan niyo po siya sa gawa ng kaaway, ganun din sa plano ng mga taong masasama. Dalangin namin, Panginoon, na ang buong church, Panginoon, ay inyo pong protektahan. Salamat po, and Lord, may you bless this day na marami kaming ma-accomplish, and may you give us favor, at dalangin namin na we will glorify you sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Good morning, good morning, good morning. Salamat. Thank you po, Good Kuya morning, Min. good